Yung pag-aaralan natin sa sandaling ito, kung paanong ang Diyos ay mahabagin kapag hindi niya sinasabi ang lahat sa atin. God is merciful not to tell us everything. Acts chapter 1 verses 6 to 8, ang sabi doon, nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad or kapamahalaan. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduludulang bahagi ng lupa. Naway, pagbulayan natin ang katotohanan na awa pala ng Diyos kapag may mga bagay na hindi niya pinapahayag sa atin na kanyang mga anak. Tayo mananalangin. Salamat Lord sa inyong kabutihan sa amin sapagkat marami po kaming pwedeng matutunan sa inyong mga salita. At salamat dahil ito po ang liwanag sa aming landas. Ito po ang aming patnubay at ginagamit ninyo sa pamamagitan ng inyong banal na spirito para kami ay kausapin, patuloy na turuan at paalalahanan. And we pray, O Lord, this would be another good time for us to learn mula sa inyong mga salita. Nabili namin ang bawat isa, and we pray na bigyan nyo kaming isip at puso para matuto sa inyo. Kayong tunay na matanyag sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, hindi lang natin nare-realize dahil nga hindi pinapakita ng Diyos, gaano kalaking pagpapala at awa na hindi niya binubuhos lahat ng kaalaman sa atin. Kasi nga may mga tao nagtatampo, di ba? Pag hindi nila alam yung isang bagay, nagulat sila, hindi nila napagandaan, para bang, ano ba yan? Bakit ba nangyari? Of course, natural na magulat. It's just that, yung damdamin na para bang nagko-question sa Diyos. Let's just give an example. Sa palagay niyo ba, kakayanin natin kung ipahayag ng Diyos sa ating lahat, ano ang mangyayari sa loob ng isang buwan? Biglang pinakita na ng Diyos. O yan, gusto mong malaman, sige. Siguro masyashock tayo, ma-overwhelm. Parang ayaw na natin kumain. Yun nga lang siguro isang araw, kung alam mo yung mangyayari mamaya, baka hindi ka na makaalis. Di ba? So awa ng Diyos yun kapag hindi niya pinapahayag. Pero ang Diyos nagpapahayag siya. Tandaan niyo yan. He's a revealing God. Kaya nga matuto tayo sa bawat araw, makontento, humingi sa Diyos, lumapit sa Diyos, at matuto araw-araw. Yun ang problem natin, di ba? Halimbawa, punong-puno yung refrigerator natin, hindi masama mag-imba. Okay naman yun, para isang bilihan na lang. Problema, pag lahat na nasa atin, hindi mo na maipanalangin, Lord, give us this day our daily bread. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Matthew 6:11. Pero notice ang prayer doon. Araw-araw umasa sa Diyos. Hindi sa inaasahan natin. Ang sabi sa Matthew 6:34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Huwag daw tayong mabagabag sa mangyayari pa sa susunod. Of course, we have to plan. Kasama yan, pag hindi ka nag-plan, if may kasabayan nga, di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Wala kang plano, hayaan mo na, bahala na, yun naman yung opposite side. Para mo na rin pinlanong babagsak ka. Ang ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Because yung dadating, hindi mo pa alam. And sometimes we go too much over. Mangyayari lang yon kung tayo, hinahanap natin ng Diyos una at ang kanyang kaharian. Verse number 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Kasunod yung verse, huwag kang mag-alala. But if it's not true, just like so many people, napakarami ng worries agad. Minsan nakakamatay yun. Kahit ba marami kang substance, sa Diyos ka pa ba umaasa? O parang yung mayaman, sobrang dami ko ng ani. Ano pang gagawin ko? Di papagiba ko yung bangan, papatayo yung mas malaki, sabihin ko sa sarili ko, kaluluwa, magpahingalay ka na, kumain ka, uminom, at ayos ka na. Yun ang maling attitude. So,
walang problema sa paglalagay, pag-ipon, but siguraduhin mo na sa Diyos ka nagtitiwala. Sa Acts 1:6, binanggit, nang sila'y nagkakatipon. Ito yung panahon, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, nabuhay siya maguli. Bago siya bumalik sa kanyang ama, kinausap niya ang kanyang mga alagad. Marahil hindi nila alam, ito na yung huling pagkakataon makikita nila ang Panginoon bago siya bumalik sa langit. Nagkatipon sila. At may tanong sila. At makikita nyo bakit sila nagtanong, sabi nila, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon ng panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Ito yung tanong na marahil tinatanong ng bawat Israelite. Pero naging mahalaga sa kanila kasi pabalik na siya sa langit. Alam nila, sinabi ng Panginoon, papalitan niya yung lumang pakikipagtipan, Old Covenant, into the New Covenant, bago na ang pakikipagtipan ng Panginoon. Sabi sa Luke 22:20, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. So dahil may bagong tipan na, alam nila, lumilipas yung dati na pinagtitiwalaan ng bansang Israel. At eto na, excited na sila. Baka naman panahon na para papanumbalikin ng Diyos ang Israel na sa kanyang paghahari. The restoration of Israel, sapagkat even in the Old Testament, hinighlight ng Diyos yan. Tingnan natin as an example, Ezekiel chapter 36, 19 hanggang 27. Mapapansin nyo, isa lang ito sa maraming talata sa Old Testament, pinangako ng Diyos ang bagay na ito sa kanyang bayan. Pero, tandaan nyo, una, may binanggit ang Diyos, pinakalat niya sila sa mga bansa, sabi sa verse number 19, bakit? Bilang paghatol. Hinatulan sila ng Diyos. At ang sabi, nakakalungkot sa verse 20, san man sila dumating, kanilang nilapastangan ng aking banal na pangalan. Yun mismong pag-aalis ng Diyos sa kanila at nagkalat sila was a judgment of God at hindi na parangalan ng Diyos. Sabi sa 21, ang isinaalang-alang ng Diyos yung kanyang banal na pangalan dahil nilalapastangan nila ang Panginoon. Sabi sa 22, hindi daw dahil sa kanila, sa bansang Israel, kaya niya gagawin ang kanyang gagawin, kundi ayon sa banal na pangalan ng Diyos na kanilang nilapastangan. Kaya ang sabi niya, aking pawawalang sala o sanctify ang aking dakilang pangalan. Ibig sabihin, sa masamang ginawa nila at napulaan ng pangalan ng Panginoon, gusto niya mahiwala yung kanyang pangalan at muling matanyag, muling madakila. At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoon. The more ng Diyos nakikilala, the more siyang naluluwalhati ang kanyang pangalan. Gusto ng Panginoon makilala siya. Sabi sa 24, sapagkat kukunin kayo sa mga bansa, titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain, dadalin ko kayo sa inyong sariling lupain. So, may panahon, aalisin ng Diyos yung ganong kalagayan nila, babalik sila sa kanilang bansa, bilang isang bansa. At makikita nyo, hindi lang physical ang gagawin ng Diyos, spiritual. Sabi, wiwisikan silang malinis na tubig, magiging malinis sila sa karumihan, lilinisin sila sa mga Diyos-Diyosan, bibigyan sila ng bagong puso, lalagyan sila ng bagong spirito, ang batong puso gagawing pusong laman, at ang Espiritu ng Diyos ang mananahan sa kanila, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin, kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Hindi ba larawan ito ng bawat Kristiyano? Ginawa ng Diyos sa kanila, pero lalong gagawin ng Panginoon, lilinisin niya tayo sa ating kasalanan. Ano naman ang ating background, nalayo man tayo sa Diyos, pero pag nilinis niya tayo, siya na yung mananahan. Spiritual. So, imagine, they were very excited sa pangako ng Diyos. Baka ito na. Matutupad na finally. Kaya, nung sila dumating sa Mount of Olives, kasama ang Panginoong Jesucristo, bago siya bumalik sa kanyang ama, nagtanong ang isang alagad at sabi, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Sa Acts 1:6. Ito na ba yung panahon? Babalik nyo na ba ang bansang Israel? Nawala yung katanyagan ng bansang Israel, panahon na ba, Panginoon? Di ba maraming umaasang ganyan? Kaya nga sabi nila, ang bansang Pilipinas daw, ang bagong Jerusalem. Yung nawalang glory ng Israel, gusto nila mapunta sa Pilipinas. Kailan, Panginoon, matatanyag uli yung bansa? It has been a long wait. Matagal na paghihintay. Tandaan nyo, sa kasaysayan ng bansang Israel.
2,000 taon nang lumipas, simula nung pinangako ng Diyos kay Abraham, dadating yung kanyang binhi, yung lahi, para siya tawaging ama ng maraming mga bansa at mapagpapala ang lahat ng mga bayan sa mundo. 2,000 years bago matupad ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa panahon naman ni Moses, sabi niya, may dadating, papadala ang Diyos na isang propetang katulad ko. Sa kanya kayo makinig. 1,500 years bago natupad yun. Pagkatapos sabihin ni Moses ang hulang iyon. At 1,000 taon din bago natupad yung sinabi ng Diyos kay David, magkakaroon ka ng anak at ang kanyang pamumuno ay walang hanggan. 1,000 years bago dumating ang totoong hari. It was a long wait for the nation of Israel. Mahaba na ang kanila pinighintay. So, maintindihan nyo, excited na sila. At mga tagasunod sila ng Panginoon. Kaya nga may mga nagtatalo pa, sinong mauuna sa kaharian eh. Sinong uupo sa kanan at kaliwa. Parang ine-expect na nila, kasama sila doon. Pagkatapos, namatay ang Panginoong Jesucristo at nabuhay siya maguli, naintindihan nila kaya pala siya kailangan magdusa at magbigay ng kanyang buhay dahil siya ay mamumuno bilang hari. Eto na yung tanong, ito na ba yung panahon? Kasama na ba kami dyan? Tandaan nyo, kung hindi nagsakripisyo ang Panginoon, walang kaligtasan. Sa kanyang bayan, kasama tayo sa mga tunay na nagtitiwala sa kanya. Kung siya nabuhay na maguli, ano pa bang pinakamahirap na hindi niya magagawa? Yun yung pinakamahirap anong panama ngayon ng mga Sanhedrin? Yung umalipos sa kanya na religious leaders at that time. Anong panama ni Herod, si Pilate, o si Cesar, kanilang emperador? Kahit pinakamakapangyarihan ng Roma, wala na magagawa, siya ang pinakamakapangyarihan. Lahat sila luluhod. So, ganun ang kanilang feeling, ito na yun. Excited sila. Sabi ni John Stott, the verb restore shows that they were expecting a political and territorial kingdom. The noun Israel, that they were expecting a national kingdom, and the adverbial clause at this time that they were expecting its immediate establishment. Nung tinanong nila, ibabalik nyo na ba ang Israel sa kanyang katanyagan? Ang iniisip nila, political yon, physical kingdom. May territory sila. Binanggit yung Israel, eto ngayon kami bilang bansa, sigurado kami, itataas ng Diyos ulit. At nung sinabing, eto na ba, babalik nyo na, ngayon na. Para sa kanila, hindi na sila makapaghintay. So again, sabi ko nga, sa Old Testament, maraming binanggit sa pagbabalik ng Diyos sa Israel. Ang hindi nila naintindihan, it was not just the national rebirth o pagpapanumbalik bilang bansa, but it was supposed to be a spiritual rebirth. Yun ang isa sa pinakamalaga, may spiritual na gagawin ng Diyos sa buhay ng mga tagasunod niya. Hindi na bilang bansang Israel. At mapapansin nyo sa mga nagkiklaim sa Israel ngayon, hindi naman talaga sila kumikilala sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Hinihintay pa niya yung kanyang pagdating So, hindi lang bilang bansa, pero yung totoong pagbabago ng Diyos. Kaya siguro nagugulat sila nung sinabi ng Panginoon sa Acts 1:7 na ating passage, tinanong nila, ito na ba yun? Yung panong ibabalik nyo ang kaharian sa Israel. Ang sagot ng Panginoon, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. Hindi ukol sa inyo na malaman ng mga oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad o kapamahalaan. Hindi ibinibigay sa inyo yan. Naintindihan nyo? Disappointed siguro sila. Pero makikita nyo, gaya nga nasabi natin, marunong ang Diyos. Alam niya, hindi dapat malaman ng mga alagad ang iba pang mangyayari. Bakit? Pwedeng nag-alala sila Pwedeng hindi na sila sumunod sa Panginoon at maging aktibo sa gawain ng Diyos. Pwede na hindi na sila araw-araw umaasa sa Diyos kung ibinigay na sa kanila lahat. At malamang, hindi lumago ang iglesia at hindi nakarating sa atin ang Ebanghelyo. Nakuha niyo yan? Sa matalinong plano ng Diyos, alam ng Diyos, hindi nila dapat malaman iyon. It will happen sa panahon ng Diyos. Para bang sinasabi ng Diyos, hindi ito ang panahon at hindi mo na kailangan malaman, pero ngayon may gusto kong ipagawa sa inyo. Kita niyo yung susunod doon?
Hindi yung tanong ang sinagot ng Panginoon direkta, may gusto siyang ipagawa sa atin. Kaya ang premise natin sa simula pa lang, habag ng Diyos kapag hindi niya pinapaalam sa atin ang lahat. Kasi alam niya yung kaya natin at hindi natin kaya. Pero ito, bilang tao, parang kulang eh. Ganun tayo mainipin. Parang Lord, gusto ko nang malaman to. O kaya, ano bang sagot dito? Bakit ba ako nagkaroon ng ganito problema? Hindi pa agad pinapayag ng Diyos, nagre-reklamo na tayo. Kung hindi man sa ating bibig, sa ating puso at isip. Pipilitin natin ngayon. Pero, siya pinakamarunong sa lahat eh. Matuto tayong magtiwala. Di ba? Sapagat, hindi po pwede na tayo ang masusunod, ang Diyos ang masusunod. Na may kwento, kung narinig nyo na si Corrie ten Boom, siya yung Kristiyano na bihag sa isang camp, prison camp. Bilang bata, kinukwento niya, kasama siya ng kanyang tatay, sumasakay sila sa tren, at yung tatay niya kasi gumagawa ng mga relo. So, bibili ng maraming parts ng relo, ilalagay sa kanyang maleta. Minsan, nagtanong yung si Corrie ten Boom, sabi niya sa tatay niya, ano po ba ibig sabihin ng salitang sex scene? Ibang lingwahe kasi yan eh. Nag-isip yung tatay kasi may nabasa siyang poem, yung tula. At doon nakalagay, sabi niya, nag-isip yung tatay, anong isasagot? At itong paliwanag niya, Corrie, kunin mo yung maleta ko. Napakalaki ng maleta. Bababa na tayo. Sabi niya, pero tatay, napakabigat. Sabi niya, yun ang ibig sabihin ng salitang yon. Hindi marunong at hindi mapagmahal yung tatay na ipapagawa niya sa kanyang anak yung napakabigat na bagay na hindi naman kaya, imbis na siya ang gumawa. At ganun din, bilang pagmamahal, hindi ko hahayaan na bigyan ka ng isang bagay na hindi mo kaya. Sabi niya, ganun din pagdating sa kaalaman. May mga bagay na hindi pinapaalam ng Diyos, pero alam niya, ito lang ang kaya natin. Alam namang turuan niyo si Adriel ng theology. Di ba? O calculus. Ano sabi niya? Okay. Hindi appropriate sa kanyang age. Di ba? Sa atin din, alam ng Diyos kung anong kailangan natin. In-explain ng tatay. At siguro, yun ang magandang illustration. Sabi niya kasi, it's the same way, Corey, with knowledge. Some knowledge is too heavy for children. When you are older and stronger, you can bear it. For now, you must trust me to carry it for you. Hindi ba ganun ang ating Diyos? Siya ang nagdadala para sa atin. Pag may kabigatan tayo, siya ang nagdadala. Tama ba magtiwala? Of course. Pinipilit kasi natin. Puro tayo eh. No. Wag. Marunong ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, alam niya ang kakayanan natin. At may mga pagkakataon, hindi niya kailangan magpaliwanag sa atin. 1 Peter 5:7, ano daw gagawin natin sa mga dalahin natin? 1 Peter 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Casting all your cares. Ano bang bumabagabag? Ano yung mabigat? Anong kabalanan? Ibigay mo lahat. Kayang-kaya ng Diyos. At hindi nagugulat ang Diyos kahit mahirap pa yung tanong mo. Kaya ng Diyos. Diba? So it's good to be able to trust the Lord. Kaya nga, Matthew 11:30 eh. Sinong lalapit sa Kanya? Yung mga may kabigatan. Sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at kayo aking pagpapahingahin. In 11:30, sapagat madaling-dali ng aking pamatok at magaan ang aking pasan. Alam niyo, napaka-haba ng pasensya ng Diyos sa atin. Mapagmahal ang Diyos at siya yung totoong nagmamalasakit sa atin. Kaya alam niya exactly anong ibibigay, anong ipagkakaloob sa atin. Huwag tayong mainip, huwag tayong magreklamo kung hindi pa natin nakukuha yung hinihingi natin. I hope that makes sense. Ito naman, sa kabilang banda, gusto ng Panginoon na ma-encourage sila. Hindi man nasagot yung kanilang tanong, hindi para sa kanila yun, pero bibigyan sila ng Panginoon na higit pa sa hinihingi nila. At ano yun? Yung kapangyarihang galing sa Kanya. Kabisado natin ng Acts 1:8. But ye shall receive power
After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduludulang bahagi ng lupa. Kaya pala yun ang sagot ng Panginoon, Acts 1:8. May iba siyang gustong ipagawa sa kanila. Kaya nung sinabing you shall receive power, kung daw yung ini-expect nilang ang bansang Israel itataas ng Diyos para maghari sa ibang bansa, hindi yun mangyayari gaya ng inaasahan nila at that time, pero merong ibibigay na hindi madidelay, yung kapangyarihan ng Diyos. At ito, ang kapangyarihan na meron ang bawat isang totoong Kristiyano. Ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, siya yung ating source of encouragement, wisdom, strength. Tandaan nyo, mga apostol, nung hinuli ang Panginoon, takot na takot sila. Sarado nga daw yung mga pinto Kahit nga nung nabuhay na ang Panginoon, dumaan ang Panginoon lang sa pintuan Sarado. Pero pagkatapos dumating sa kanila, nangyari yon, naging bold sila, naging matapang. Naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay na magawa yung hindi nila kayang gawin sa sarili. At dumarating din tayo dyan. Pinipilit natin sa sarili natin, pero sabi din ng Panginoon, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Hindi sa sarili mong lakas, hindi sa kapangyarihan mo o yung pinagtitiwala mo, pero sa Spirito ko magagawa mo yan. And so it is for every Christian. Kaya unang mahalaga, sigurado ka bang ikaw nasa Panginoon? Obviously, kung wala ka sa Panginoong Kristo at hindi ka nagtitiwala sa Kanya, hindi mananahan ng Spirito sa'yo. Kahit nagpapaalala ang Diyos, hindi mo papansinin Pero pag nanahan siya sa'yo, sigurado, hindi kanya pababayaan, hindi na siya aalis. At siya ang maggagabay sa'yo. Siya ang kapangyarihan na kailangan natin. And you know, for many of us, kahit nga sa church, kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos para magawa natin yung gusto niya. Bakit maraming Kristiyano parang walang pag-asa? Bakit maraming Kristiyano para bang walang kagana-gana pagdating sa Diyos? Nasaan yung kapangyarihan? Kailangan natin yung... At hingin natin, Panginoon, Lord, help me. Kung kinakailangan natin humingi ng tawad sa Diyos, forgive me, Lord. Lumalayo ako, ang puso ko, malamig, malayo sa inyo, hindi kayo ang una sa buhay ko. Hingin natin. Or else, hindi natin mararanasan yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Pero again, in their context, naisip pa rin nila ang totoong kapangyarihan kay Cesar, sa emperador, sa Roma, physical. At yun ang naging problema. Tandaan nyo, hindi sa galing nila mangyayari yun Sabi, you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you and you shall be witnesses unto me. Magiging tagapagpahayag ko kayo. Kayo ang magsasabi sa mga tao, sino ang Diyos, sino ang Panginoong Jesucristo, anong ginawa niya. You will do that in the power of the Holy Spirit. Again, natural result, kapag ka ang Spirito ay nasa kanila at pinupuspos sila, ang kapangyarihan ng Diyos nasa kanila, hindi na mahirap gawin. Which gives me a thought. Direct application. Tayo ba natatakot magsabi sa iba patungkol sa Panginoong Jesucristo? Tayo ba wala tayong concern sa iba patungkol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa? Pag ganon, hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Espiritu sa buhay natin. Again, kailangan maranasan po natin yan. Yung Acts 1:8, hindi siya utos. Tandaan nyo, it was not a command. Nagsasabi lang Panginoon ng katotohanan. It was a simple statement of fact. Pagdating ng banal na Espiritu, mararanasan sila kanyang kapangyarihan, magiging tagapagsalita sila, magpapatotoo sila, galing sa Diyos. At ang sabi, dahil daw ang mga salitang ito is in the indicative mood, sa Greek, hindi siya imperative, hindi siya pautos. Ang sabi ng Panginoon, hindi siya nagre-recommend. Baka naman pag gusto mo, pwede kang magpatotoo sa akin kung kailan ka available. No.
Sabi niya, they would be witnesses. It is a fact. Mangyayari yan. At dapat ang Kristiyano, ito yung natural sa atin, nagliliwanag tayo sa Panginoon sa madilim na mundong ito. Sino pa bang gagamitin ng Panginoon? Di ba, yung mga anak niya. Binabago niya kasi tayo at ang mga tao nangangailangan ng liwanag mula sa Diyos, pero kailangan may magsabi. Kahit nga daw yung pinakamagandang program na pag-aralan natin, paano mahumayo, paano mag-share. Maganda yung pag-aralan, pero walang magagawa yung kung wala ang Espiritu ng Diyos na pumupuspo sa atin. Even as we are now, andito tayo, mawawala ng saysay yung pinag-aaralan natin kung wala sa yung Espiritu ng Diyos. Pagpunta natin mamaya sa morning service, pagpunta natin doon, mawawalan din ng saysay ang pag-awit, pagbibigay, pagpakikinig ng salita niya kung wala ang Espiritu ng Diyos at hindi tayo pinupuspos. Kaya pala marami pumupunta, aalis, walang nagbago. Kailangan katagpuin tayo ng Diyos in a very personal way. Yung Isaiah 43, ganun din ang mensahe. Nung Isaiah 43:10, nagagamitin sila ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. Anong sabi sa Isaiah 43:10? Sabi doon, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man ng pagkatapos ko. Doon pala pinayag na ng Diyos, walang katulad niya. Pero alam niyo, gumamit ng ng verse na ito, para sa kanila daw niyan. Kayo ang aking magiging saksi, witnesses. Sino ang may title na ganon? alam niyo yun, di ba? Yung J-Dubs, Jehovah's Witnesses. Kami lang daw yung saksi. Hindi naman sila kausap ng Panginoon. Unang Israel. Pangalawa, yung totoong kumikilala sa Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng Diyos nasa kanila. Hindi kahit sino yan. Anong sabi niya? Magiging saksi kayo mula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. Kita niyo yung progression. Kung saan tayo, doon tayo unang gagamitin ng Diyos. Napakahirap naman kung ang dami-dami nating sinabihan sa labas, pero tayo sa pamilya natin, walang pakialam. That's first our Jerusalem. That's the natural setting. Pinakamalapit kasi yung Jerusalem, lalabas ka na, Judea, mas malaki pa, Samaria, and unto the uttermost parts. Bago mo maisip yung malayong-malayo, kailangan sinimulan mo na kung nasan ka. Ano yung sabi ng PCSO? Charity begins at home. Yung pag-ibig daw nagsisimula sa bahay. Di ba? So, pag tayo ginagamit ng Panginoon kung saan tayong area, nagkatrabaho kayo, why not? Isipin niyo yung mga katrabaho niyo. Share to them the gospel. May nakilala ka, kapitbahay mo, o kaya somewhere na palaging dinadaan-daanan mo. Ba't hindi mo sabihin sa kanya? Ano bang kailangan ng tao? More than anything else, they need the Lord Jesus Christ. At naganap ito. Pag tinignan natin yung Book of Acts, no need to turn there, pero ang outline of Book of Acts, ito mismo Acts chapter 1 to 7, sa Jerusalem sila nagsimula. Acts chapters 8 to 12, pumunta na sila sa Judea at lumawak pa sa Samaria. And Acts 13 hanggang 28, hanggang umabot sa dulo ng mundo. Yun ang dahilan kaya si Apostle Paul, who was supposed to be the apostle for the Gentiles, inabot niya yung kaya niyang abutin. Alam niyang utos ng Diyos Maisip natin, pwedeng magkaroon ng objections ang mga disciples. Ano yung objections nila? Totoo ba yan, Panginoon? First objection, hindi ba sa Jerusalem, diyan pinatay ang Panginoong Jesucristo ng crowd? Diyan kami pupunta. Sa Judea, binaliwala nila ang ministeryo ng Panginoon. Sa Samaria, tingin nila dyan, lalo na yung woman of Samaria, alam niyo yan, Samaritans, mga kalahati lang ang lahi niyan, parang sa ating mistiso. Hindi mahalaga yung mga tao dyan. Ang baba ng tingin nila. Tapos, pupunta pa kami sa buong mundo, puro Gentiles. Di ba, Hudyo lang ang mahalaga?
Ganun ang kanilang kaisipan, makitid. So yun, ordinary Jew, yun ang mga dahilan nila para wag na lang kaming pumunta. Pero hindi eh. Kailangan baguhin ng Diyos ang kanilang kaisipan. Gusto niya, pumunta sila sa iba't ibang dako, simula kung saan sila, hanggang makarating sa iba't ibang lugar. Siyang bahala sa kapangyarihang ipagkakalob niya sa kanila. I think the question for us, una, talaga bang kumikilala tayo sa Panginoong Jesucristo? Na siyang ating Panginoon at tagapagligtas. Alam ba natin na may mission siya para sa atin? Nagpapasakop ba tayo sa Espiritu ng Diyos para siya ang gumamit sa atin saan man? Halaga yan mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, siya ang gagabay sa atin. Tandaan nyo kaya hindi sinagot ng Panginoon yung tanong nila, hindi nila para malaman ang sagot, pero may ipapaalam ang Panginoon na higit pa. So kung may mga katanungan tayo, may mga bagay na parang ang tagal dumating, sigurado may best plan ng Diyos sa atin eh. Kailangan lang matuto tayong magtiwala sa Diyos, matuto tayong makinig, at matuto tayong sumunod. Huwag na tayong maghintay mga kapatid. Ngayon na yung time na binibigay sa atin ng Diyos. I-challenge tayo ng Panginoon sa mas higit pang plano niya para sa buhay natin at sa maaabot pa natin ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo.